Okay class, bago ang lahat, maaaring tayo tumayo muna at ating umpisahan ang araw na ito sa isang panalangin. Iyan, maaari mo bang pumuluan ng ating panalangin? Dahil mo pa siya. Maraming salamat sa araw. Maraming salamat sa lahat ng gawin sila. Ang makatawagin sa kami sa amin, ang kakilala at sinunin ko po sa pagkakas sa pagkakas na nabibigyan. Ayaw ka akin na ito. Salamat pa kami nililis sa kami. So magandang umaga, class. Magandang umaga po, ma'am. So bago mo po, maaaring pakisulot ang mga kalat sa inyong paligid at ayusin ang inyong mga upuan bago mo po. So para sa mas maayos na talakayan ngayong araw, narito ang ating munting pamantayan o alituntunin para sa araw ng Maaaring pakibasa. Ang bawat estudyante ay inaasahan na maging masigla at natutusok sa kanilang pag-aaral. Nagbibigay halaga sa mga gawain at leksyon na binigay ng guro. Ang mga estudyante ay inaasahan na dumalo ng maayos sa klase at maging maingat sa kanilang pagpasok sa silid-aralan. Panatiling malinis at maayos ang kanilang lugar sa klase. Kasama na ang paglalagay ng mga gamit sa tamang lugar pagkatapos ng paggamit. So maasahan mo ba ang magagawa niyo ito hanggang sa matapos ang ating talakayan ngayong araw? Yes, ma'am! At para naman sa ating pagtatala ng liban, bawat linya o raw ay tumayo upang kunin ang iyong mga larawan dito sa harapan. So, unang row, kumara na kayo mo. So, pangalawa. Pangatlo, may sunod na row, kumara na kayo mo. Dito na po. Ngayon, narito ang mga lumiban sa klase. Meron mo nakakaalam sa inyo kung bakit lumiban ang inyong mga klase ngayong araw? Wala po, ma'am. Kung ganon, pakisabihan na lang sila na sa susunod na pagpasok nila ay magdala sila ng kanilang mga excuses sheet. Ngayon, mukha namang handa na kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ating naumpisahan ng ating unang gawain na pinamagatang pagtilhan po. So, maaari niyo bang basahin ang pagdito? Suriin ang mga larawan na nasa ating munting sari-sari store. Paglalagay na ito ang sapat na pera para makabili ng isang pizzeria. Bawat pagkain na inyong kukuhain ay may kasamang pagkakalitan at hindi ito masasaratan. Bawat kinatawan ay pagkakataong pumili kung sino ang kanyang magiging partner. At pagparehas ang buhay ninyo sa mga kategorya
Okay, Jeremy? Okay, Sumali sa- ka ng tubig. Okay, di ma'am. Okay, di ma'am. Okay. So, maaari ka nang pumili ng iyong partner. Okay? Mag-back to back. So, para sa inyong kategorya, una, sahog sa halo-halo. 1, 2, 3, go! Hoy, wait lang kasi Kasi ako, Okay, ko kayo lang. Sige, ulit. Sahog sa halo-halo. 1, 2, 3, go! Sago! Hindi na lang sagutan ng unang kategorya. So, may pagkakataon ba kayo? Magkakapamili ba? Wait lang, sir. Dalawang brand ng alak. 1, 2, 3, go! Bahaya naman ito. Sumali na lang po yun. Isa lang. Sino ang susunod na gustong sumuko? Sige, Errol. Yung pan. Turkey star. So, ang inyong kategorya ay brand ng pansit canton. 1, 2, Flavor na lang. sige, mas madali na lang. Flavor ng ice cream. 1, 2, 3, go! Rocky Road! Wait lang kasi ako. Sunod, flavor ng pansit canton. 1, 2, 3, go! Ano? Tama naman yun, magparehas. Susunod. Maaari ka? Maaari ka lang pumili ng word. Ay, nagtula. So, para sa inyong kategorya, isang online gaming apps. 1, 2, 3, go! Ulit. Sa kategorya, brand ng cellphone. 1, 2, 3, go! Ay! Hindi yung tawag mo na eh. So, meron pang dalawa. Sino pang gusto kong sumuko? Okay, Kalian. Kasama ka lang yung mga So, ang inyong kategorya ay sikat na fast food chain. 1, 2, 3, go! Sabi ni Julie, feeling nga. Ulit! Black bird. Pangalan ng isang shopping app. 1, 2, 3, go! Sino pa? Fast food. Black Sino bird. pa? Jasper. Jasper. Ano mo yung bar? So, ang inyong kategory ay brand ng shampoo. Okay? 1, 2, 3, go! Sunsilk. Ay, wow! O, dalawa pala siya. It din ate, makakikuan doon. So, base sa ating unang ginawang aktibidad, may mga idea ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw nito? Okay. Tungkol po sa pamilya. Mayroon pa bang ibang sagot? Okay, tama. So, ano nga ba ang salitang pagkonsumo? May mga idea ba kayo? Okay,
Ma'am, pag sinabi natin pag-consume, ito yung pagbili ng mga gamit. Okay. Kasi na to tayo. So, ang pagkonsumo ay tinutukoy sa paggamit at pagbili ng mamimili sa mga produkto at serbisyo. So, isa itong masusing proseso kung saan tayo ay namimili or pumipili kung anong produkto o serbisyo ang ating bibilhin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, guys, sino nga ba ang mga mamimili? Ma'am, Okay, Mary Ann? Siyempre tayo po, ma'am. Yes! Okay. So, tayo ang mga mamimili at madalas din tayong tawagin na consumer. So, para sa inyong karagdagang kaalaman, ang pagkonsumo ay mayroon ding mga tinatawag na balas. Sino ang gustong pumasa at magpaliwanag sa unang batas na ito? Ang batas ng pagpapasyang ekonomiko o law of economic order. Okay, sino gusto mo magbasa? Okay, Raven. Batas ng pagpapasyang ekonomiko o Law of Economic Order. Ayon sa batas na ito, mas bibigyang prioridad ng tao na gumastos para sa kanyang mga pangunahing pangangailangan, gaya na lamang ng pagkain. So ma'am, ayon po sa batas na ito is, yung mga consumers dapat is mas i-prioritize nila yung mga pagkain nila kaysa sa mga wants or yung mga hindi nila masyadong kailangan. Okay, tama. So, ayon sa batas na ito daw ay binibigyan prioridad ng mga tao na gumastos para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, gaya na lamang ng kanilang pagkain para sa araw-araw na pamumuhay. So, para sa pangalawang batas, sino gusto? Okay, Jeremy? batas ng bumababang kasiyahan o law of diminishing marginal utility. Ayon sa batas na ito, ay habang dumarami ang produktong nakokonsumo, ang karagdagang kasiyahan na makukuha sa patuloy na pagkokonsumo ng produkto at serbisyo ay bumababa. Ma'am, so parang tinaano dito na the more you buy, parang mas nade-depreciate yung kasiyahan na natatanggap mo doon sa serbisyo. So parang may pagsasawa na nangyayari. Okay, tama. Thank you, ma'am. So, para sa susunod na batas, sino gusto bumasa? Okay, Julian? Batas ng pagkakaiba-iba o law of variety. Ayon sa batas na ito, higit na kasiyahan ang natatamo ng tao sa pagbili ng iba't ibang produkto kaysa sa pagbili ng isang kulay na produkto. So, ibig sabihin nito ba, mas natutuwa tayo kapag marami tayong nabibili. For example, sa pagkain, hindi lang dalata nakakabili tayo ng bigas, noodles, ulam, kaysa kapag isa lang yung nabibili natin. Okay, tama. Sumali ka ng tayo. So, susunod, Errol. Batas ng pagpapabagay-bagay o law of harmony. Ayon sa batas na ito, may mga pagkakataon na ang mga consumer ay nagnanais na bumili at gumamit ng mga produktong babagay sa isa't isa o di kaya ay magkakaterno. So dahil ayon sa batas na ito mga principal, meron po yung mga tao na parang binabagay-bagay nila yung mga bibili nila para sa gagamitin nilang bagay. Oo, tama. Gaya na lang kapag gusto nyo magkape, di ba? Sige, mamibigay. So, ano nga ba yung gusto nyo i-partner kapag kayo gustong magkape? Yun ang gusto parating sa ating ng batas ng pagkakabagay-bagay o law of harmony. So, ngayon ay tumako naman na tayo sa ating pangalawang gawain. Ngayon, ating namang tuklasin kung ano nga ba ang layunin ng ating aralin para sa araw na ito. So, maaari bang pakibasa? Pinapaliwanag ang
konsumo. Isa sa buhay ang matalino at wastong pagkonsumo sa pamamagitan ng pagsasaalang sa pangangailangan at kapakanan. Okay. So ngayon, tayo naman ay dumako sa ating pangalawang gawain. At ito ang ipakita mo kung sino ka. Kanina sa ating pagdadala ng libat ay inyong kinuha ang inyong mga larawan dito sa harapan. At ang inyong mga larawan ay nakatikit sa iba't ibang kulay ng papel. At yan ang inyong magiging gabay para hanapin ang inyong mga kagrupo. So ang group 1 dito ay pink. Dito naman ang group 2, ang yellow. At doon naman sa likod ang group 3. Ang yellow. Yellow. Ikat ko kami. Doon kayo. Saka yung volleyball. Yellow ka? Ngayon at nakalap niya ng inyong mga kagrupo, pakibasa ang kagrupo. Gumawa ng simpleng Kailangan o roleplay na ipapakita sa proseso ng paggawa ng desisyon ng consumer. Proseso ng paggawa ng desisyon ng consumer. A. Pagbuhay sa pangangailangan. B. Pagsaliksik ng impormasyon. C. Masusing pagpili. D. Paggawa ng desisyon ng mamimili. E. Reaksyon ng mamimili. So, ngayon ay bibigyan ko kayo ng konting oras para pag-isipan kung paano nyo ipapakita ang proseso ng paggawa ng desisyon ng consumer sa pamamagitan ng dula-dulaan. Okay, maaari na kayong gumawa ng bilo para makapag-usap kayo ng mas Uli na lang pala. Gumamit na lang. Nilot ka? Siya yung manager. Siya yung manager. Hoy, tatlo. Ikaw na pwede ka. Ako na lang din. Hoy, nalibar ko. Kaibigan ni Carlos. Ako na lang ganyan. Na. Thank you.
So, class, handa na ba kayo? Okay, so para sa unang grupo, maaari na kayo mag-presenta. At bago yan, atin munang basahin ang pamantayan. Maaari ko mag-class. Alam sa akin po. Nilalaman. Okay, group 1, maaari na kayo mag-presenta. Ano pa ba? Okay? Atin na mag-apply tayo na makinig sa presentasyon ng group 1. Sa bahay ni Ana, nagugutom siya. Nagdiwasa pa rin. Okay, ulit. Atin na pakinggan ang presentasyon ng group 1. Sa bahay ni Ana, nagugutom siya. Naku, nagugutom na ako. Wala na akong pagkain sa ref. Kailangan ko nang mamili ng pagkain. Hello, friend. Kaibigan, ano bang masarap na recipe para sa dinner? Subukan mo itong creamy mushroom pasta. Tignan mo lang sa internet, maraming recipe yan. Okay. Oo nga, ang dami palang options. Next. Nasa tindahan si Ana. Tinitignan ang mga sangkap. Alin kaya ang mas masarap na brand ng pasta? Yung mura o yung mas kilala? Ma'am, itong brand na ito maganda ang feedback ng mga customer namin. Sige, subukan ko ito. Nasa cashier na si Ana, may hawak na pasta, mushroom at cream. Ito bang lahat, ate? Pakibalot na lang. Ma'am, masarap ito. Sure, ma'am, mag-enjoy kayo sa pasta. Okay? Palakpakan natin ang group 1. Ngayon naman, atin namang panoorin ang presentasyon ng group 2. Ang pagkakaroon ng bagong gadget ni Carlos. Eksena 1. Sa bahay ni Carlos, nagka-problema ang kanyang lumang cellphone. Naglaro lang naman po kagabi, bakit biglang naglalang ng phone ko? Pare, ano bang magandang brand ng cellphone ngayon? Maraming magagandang models ngayon. Tignan mo na lang sa reviews para malaman mo kung ano yung best para sa'yo. Sige. Punta ako sa US. Ay, ito pala yung magandang cellphone. Ganda naman ng camera niya. OMG, bibilin ko nga ito. Sir, ano yung mga magandang cellphone na dito? Hello, sir. Good morning po. So, bali po, ito po yung pinakamagandang phone dito. Ang ganda. Ito din po yung best seller namin. Oo, ang ganda. Pwede pa lang, sir. Ay, hindi naglalag. Wait lang po, tanongin ko yung mama ko. Mama, bibili ko nga yung bagong cellphone dito, mama. Magkano ba? Or ano po, 4K. Send mo na lang sa Gcash ko, ma, okay? Sige. Kuya, bilhin ko na po yung bagong phone.
Hala, sila na pala yung sapatos ko. Tawagan mo nga si Rika. Friend, sila na yung sapatos ko. Saan ba ako pwede bumili? Sapatos ba? Try mo sa mall, maraming sales doon. Sa Shopee, okay din ba? Yes, friend. Sige, try ko muna sa Shopee. Ano ba yan? Mukhang malubog naman itong mga sapatos sa Shopee. Punta na nga na ako sa mall. Hello po, pwede mo pong patingin ng mga sapatos sa tindahan ninyo? Pwede po, ma'am. Pwede mo pong patingin mo. May budget po kami. Ito sila yung mga matibay. Ito mga matibay. Ay, oo po, ma'am. Yan po ang mga may madaming review. Ate, ito na po ang napili ko. Ay, thank you. Nakalan ko na po, ma'am. Yes, please. Cash or credit, ma'am? Okay po. Wait, ma'am. Lugi na. Oh, ang ganda naman ang sapatos na napili ko. Kasyang-kasya. Try mo. Hello, Rika. Thank you nga para sa recommendation mo, friend. Napakaganda na napili ko sapatos. Walang ano, ma'am. So, kung ano po bumabahing meron kayong kaalaman sa kung paano ang proseso ng paggawa ng desisyon ng consumer. So, narito ang proseso ng paggawa ng desisyon ng consumer. Maaari na ba itong basahin? Una, Sa pangangailangan, ang tipikal na paggawa ng desisyon ng isang mamimili o consumer ay karaniwang nagsisimula sa hindi nakuha pangangailangan o kagustuhan. Ito ay magtutulak sa kanya na bumili ng produkto o serbisyo. pangalawang proseso. Sasalit ng impormasyon. Ito ang ikalawang yugto ng saan ang mamimili ay maghahanap ng impormasyon na may kaugnay sa kailangan o kagustuhan niya. Pangatlo, Masusing pagpili. ito ang tatlong yugto na magsisimula kapag nakikita ang mamimili ng produkto o serbisyo na nagustuhan niya. Ang malabukay na pag-aaral ng impormasyon na mag-iwan sa consumer ng mga pagpipilian. pang-apat, Paggawa ng desisyon ng mamimili. Matapos ang masusing pagpili, pagkukumpara at paglais, ang mamimili ay gagawa ng desisyon ng pagpili sa napiling produkto o serbisyo. at pang-lima, Reaksyon ng mamimili. Ito na ang huling yugto kung saan ang mamimili ay magpapahayag ng damdamin kung siya ay nasiyahan o hindi nasiyahan sa Nagpiling produkto o serbisyo. Okay, subukan namang nailahad nyo ng maayos ang proseso ng paggawa ng desisyon ng consumer. Kaya naman bibigyan ko kayo ng tagtag 30 puntos bawat grupo. So para sa ating susunod na talakayan, narito ang mga uri ng pagkonsumo. So tayo ay manonood ngayon ng isang video kung saan ipapakita ang iba't ibang uri ng pagkonsumo. So, maaari kayo bago ang lahat, maaari kayong maglabas ng inyong mga kanya-kanyang papel at itala ang mga importanteng ideya at maaari nyo ito magamit sa ating susunod na aktibidad. Sa pagkakataong ito, ay magmumuna tayo sa ating panibagong aralin sa economics. Sinasabi ang lahat ng tao ay consumer. Ang pagkonsumo ay bahagi na ng buhay ng tao simula ng kanyang pagsilang sa mundo. Simula sa gatas, gamot, vitamina, damtin, bakuna at marami pang iba ay ang mga bagay na ating kinukonsumo. Habang patuloy na nabubuhay ng mga tao, ay patuloy pa rin tayo sa pagkonsumo.
Ano nga ba ang kabigat ng pagkonsumo? Ito ay tumutukoy sa pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang ating mga pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. Alam mo ba, mayroon 5 uri ng pagkonsumo. Ito ay ang tuwirang pagkonsumo, produktibong pagkonsumo, maaksayang pagkonsumo, mapanganib na pagkonsumo, at lantad na pagkonsumo. Ating alamin ang kahulugan ng tuwirang pagkonsumo. Ito ay tuwiran o dagdian kapag natatamo agad ng tao ang kasiyahan at kapakinabangan sa nabiling produkto. Halimbawa, kapag kumain ka ng pagkain iyong ninanais upang tugunan ng iyong pagkugutom, ito ay isang halimbawa ng tuwiran o direktang pagkonsumo na kung saan naramdaman mo agad ang kasiyahan sa nabiling produkto. Ang sumunod ay ang produktibong pagkonsumo. Ito ay uri ng pagkonsumo na nagaganap kapag bumili ang tao ng produkto upang gamitin sa paglikha ng iba pang produkto o serbisyo. Halimbawa, ang pagbili mo ng sasakyan upang gamitin sa pagnenegosyo tulad ng grab car upang kumita. Ang sumunod ay ang maaksayang pagkonsumo. Ito ay paggamit o pagkonsumo ng isang bagay na hindi nakatutugon sa pangangailangan at hindi nakapagludulot ng kasiyahan. Halimbawa, ang pagdidinig mo ng malaman habang ikaw ay abala sa pakikipag-usap sa telepono at di inaasahang nasasayang ang tubig nito. Isa ding halimbawa, ang di pagtatanggal ng saksakan ng mga appliances kahit hindi naman ito ginagamit. Ito ay mga halimbawa ng maaksayang pagkonsumo. Ano naman ang mapanganib na pagkonsumo? Ito ay paggamit ng mga bagay na maaaring makasama o makapinsala sa mga tao. Halimbawa na lamang dito ay ang labis na paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pagbili ng mga ipinagbabawal na gamot. At ang panghuli ay ang lantad na pagkonsumo. Ito ay paggamit ng mga produktong hindi naman talaga kinakailangan. Ngunit ito ay kinukonsumo bilang pagpapakita lamang na sila ay may kakayahan. Halimbawa na lamang dito ay ang pagbili ng mga mamahaling kagamitan upang makapagpasikat lamang sa mga kaibigan kahit limitado lamang ang hawak na budget. So, inyong napanood ang iba't ibang uri ng pagkonsumo. Naiintindihan niyo ba itong class? Yes, ma'am. So ngayon ay dumako naman tayo sa ating pangatlong gawain na pinamagatang i-review. So tukuyin kung ano. Sige, pakibasa ang panuto. Tukuyin kung anong uri ng pagkonsumo, tuwiran, produktibo, maaksaya, mapanganib, lantad, ang karawang na ipapakita sa TV screen. Paunahang mataas ng kamay ang bawat kinatawan sa grupo kung alam ang sagot. Bawat tamang sagot ay nakakahalaga ng 5 puntos bawat grupo. Okay, class, handa na ba kayo? Yes, ma'am. So para sa unang imahe. Ma'am, 1, 2, 3, go! O sige, tuloy po. magtuwiran po, tuwiran pagkonsumo. Tama nga ba ang tulirang pagkonsumo? Yay!
1, 2, 3, go! Okay, Vince? Magproduktibong pagkonsumo. Tama nga ba ang produktibong pagkonsumo? So, tama. Okay, para sa susunod na, Mare. Ma'am, Okay, Ian. maksaya ng pagkonsumo. Tama nga ba ang maximum pagkonsumo? Okay, tama. At para sa susunod na, Mare. Ma'am, Ma'am. Ulit na lang, baba niyo muna. 1, 2, 3, go! Okay. Sige, Jenny. Mapanganib na pagkonsumo. Okay, tama. So, para sa susunod na ma'am, ma'am. ulit. Baba niyo muna kami. 1, 2, 3, go! Okay, first. Ganda sa pagkonsumo. Okay, tama. So, nariyan ang iba't ibang uri ng pagkonsumo. So, para sa inyo, may class, paano mo masusukat ang iyong pangangailangan bago bumili? Ma'am, Paano mo masusukat ang iyong pangangailangan bago bumili? Ma'am. Okay, Raven. Ang pagkakalamang tapos ibabudget. Okay, tama. Sino pa may ibang sagot? Raven. Mabago ka bumili ng luho or yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Isipin mo muna yung paligid mo kung may mas pangangailangan ba yung pamilya mo, sarili mo. So, iset aside mo muna yung mga vices and mga gadgets. Okay, magaling, tama. So, para sa ating pang-apat na gawain, so pakibasa ang panulat. Mayroon kayong 5,000 pesos na nakalaan para sa gastusin ninyo para sa isang buwan. Magbigay ng mga halimbawa ng mga pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, transportasyon at iba pa. Magkano o mag-budget kung paano gagastusin o kung paano nyo hahatiin ang pera sa iba't ibang kategorya tulad ng pagkain, luho at pangangailangan para magkakasya ang perang 5,000 pesos para sa isang buwan. So, mayroon kayong mga ilang minuto para mag-budget kung paano nyo gagastusin ang 5,000 pesos na nakalaan para sa gastusin nyo para sa isang buwan. So, maaari nyo nang umpisahan ang inyong gawain. May ilaw. Kulang natin yung ibang pagkain na yan. Yung mga toilet ay kasama. Oo nga, one lang na kailang ito. Hindi pa natin. Tapos electric. May example. Ay? Tapos, ay wala, hindi na tayo mag-aaral. Tapos extra allowance na yun.
Tapos mag-isa mo naman. Naka-water vapor doon. Or emergency or bakit? Walang conference. Okay, class, kung kayo ay tapos na, maaaring pumalakpak na lang kayo. Okay, para sa unang grupo, ay inyong ipagdasal na ang inyong ginawang pagbabudget at sagutin ang ating pang-proseso ay ng O, di mag-vlog. Hindi na. So, group 1, handa na ba kayo? Okay, so pauna magpe-present na ang group 2. Sino una? Okay? Para sa langit ng class. Para sa isang buwan po namin allowance ay nilaan po namin yung 1 po sa price na 25 kilos which is pang isang buwan na po namin yun as a family. Wow. Tapos next po yung quality. Yung ulam po namin is pinadalan po namin siya ng 2K which is andun na po yung gulay, karne, and sa 3 days alay po namin yun. Pagkain. And nag-budget din po kami 1K for grocery para sa snacks sa bahay. Yes. Para kapag ayaw na rin magluto, ganun na rin po sa grocery. And sa bills po namin which is 500 pesos and yung natira po is 300 pesos which is sa pang-emergency purposes po namin. That's all. Thank you. Ano ang inyong mga naging gabay sa pagbabudget ng inyong pera para makapagkasa ito para sa isang buwan? Ma'am, yung mga naging gabay ko namin is of course yung mga pang-araw-araw na pangangailangan din, pagkain, pagkain, pati yung mga electric bills and water bills, and yung baon allowance, yung pang-emergency na so, Okay, magaling. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 20 puntos. Sino ang susunod na magpapasal? Okay, group 1. So yung binadget namin is una, para sa bigas is 1 to yung inilaan namin dito, yung 25 kilos na bigas. Tapos, para sa mga ulam or pagkain namin is nag-budget kami ng 1.5. Tapos para naman sa tubig, yung tubig na tigalon, nag-budget kami dito ng 100, which is 4 na yun na galon. Kasya na yun para sa amin sa isang buwan. Sa utility namin is nagbigay kami ng 500. Tsaka tapos, sa gas namin is 250 lang kasi minsan lang naman namin ginagamit yung pricing namin. Ano? Tapos naglaan din kami ng 1,000 na allowance para sa amin, syempre para sa mga emergency na kailangan namin, tapos para na rin sa luho namin para masunod namin yung gusto namin. Tapos 450 rin para sa savings namin kasi nga kada buwan nag-alulog kami sa aming video. Yun ang ano ang inyong mga naging gabay sa pagbabudget ng inyong pera para sa mapagkasya ito para sa inyong isang buwan? So, yung naging gabay namin dito, syempre, inuna namin o pinaglaanan namin agad yung bigas at ulam namin, saka tubig, which is necessity namin sa pang-araw-araw para kami ay mabuhay. Tapos, hindi rin, yung mga isa rin naging gabay namin is yung 450 savings namin para naman, hindi namin mapapabayaan in the future yung aming pamilya. Tapos, yun lang po. Okay, magaling. Dahil yan, bibigyan ko rin kayo ng 20 puntos. So, para naman sa panghuling grupo,
Maaari na kayo mag-present. Go, Rory. So, binandan ko lang yung 5,000 pesos as a single person nag-aaral. Kami ng mother. Single mom na So, sa grocery ko namin 2,000 pesos. Tapos, 600 po sa kuryente kasi medyo magtipid lang naman kami. Kasali na din doon yung tubig. Tapos, 500 yung gas kasi may car kami. Tapos, 1,500 po yung allowance kasi matipid. Tapos, 400 pesos naman sa kingdom. So, ang naging gawin ko sa pagbabayad ay ang Panginoon. Ang naging gawin ko sa pagbabayad ay ang mga gastos ko, syempre yan. At syempre yung mga pangangailangan. Pangangailangan namin dahil ng pagkain. Syempre, pinakamalaki na budget yan, 2,000 pesos. And syempre, hindi namin nakakalimutan ang mga kagustuhan din namin. Syempre, pero yun na yung nasa huli. Inuna namin ang pangangailangan. Okay, magaling. So, ibigyan natin sila ng 20 puntos. Ngayon at nagawa at natapos ninyo ang ating huling gawain para sa araw na ito, ay palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon ay tumako naman tayo sa pagtataya. So, pakibasa ang kanuto. Surat ang letrang T ng bago ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagiging responsable pagkonsumo at letrang ay buminding. Okay, naintindihan ba, class? Yes, ma'am. Okay, pakipasa ng inyong mga papel. At para naman sa ating takda-aralin, pakipasa ang kanuto. Sulat ng reaksyon tungkol sa dalawang larawan. Alin dito ang tingin mong nagpapakita ng papel ng isang mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pagkonsumo at kakayanan ng check At edis naman kung hindi mabuti sa kawad na nasa ibaba? Ipaliwanag ang opinyon sa limang pangungusap